Ikinwento ng isa nating kababayan sa Israel ang kanilang karanasan sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Lubos-lubos naman ang pasasalamat nila sa suporta sa kanila ng gobyerno. Nagpabalik si Gab Villegas. Magsasampung taon ng overseas Filipino worker sa Israel si Joan. Nagtatrabaho siya bilang caregiver sa isang nursing home sa lungsod ng Rehovot. Bago ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran, normal lang ang takbo ng kanyang buhay. Nang magsimula ang Operation Rising Lion ng Israel noong June 13, unang nakaramdam ng takot si Joan pagdating sa kanyang kaligtasan. Pero pagka meron namang application na inano ng Israel na command na kailangan naming i-safety yung sarili namin sa shelter bago may pasabog. Dahil sa missile attack sa pagitan ng dalawang bansa, sarado ang mga paaralan at limitado lang ang transportasyon. Ipinagbawal rin ng gobyerno ng Israel ang public gathering. Nang matanong kung naisip ba ni Joan ang umuwi sa Pilipinas dahil sa kaguluhan, ito ang kanyang naging sagot. Hindi pumasok sa isip ko, sir, na uuwi na ng Pilipinas that time. Kasi kahit naman isipin mo na bumalik ng Pilipinas that time, wala ka namang sasakyan, wala namang sarado naman lahat. So, inisip ko na lang na matatapos din ng lahat. Ikinwento rin ni Joan na nag-alala rin ang kanyang mga kaanak sa bayan ng Sanchez Mira sa Cagayan dahil sa palitan ng Israel at Iran. Kaalala sila pero sabi naman namin na okay naman kami as long as na sumusunod kami sa command nila na kung meron ng warning, takbo ka agad, huwag matigas ang ulo, diretso ka agad kung saan ang safety, dun ka. Basta huwag lang matigas ang ulo, magiging safe ka at samahan lang ng dasal. Isa rin si Joan sa 403 Pilipino na binigyan ng ating embahada ng tulong tulad ng temporary shelter. Sa kasalukuyan, pansamantalang nanunuluyan si Joan sa isang hostel na kinuha ng ating embahada sa Tel Aviv. Kwento niya, partially damaged ang kanyang tinitirhan matapos tamaan ng missile. Papasalamat pala kami sa embassy dahil hindi kami pinabayaan, nabigyan kami ng matutuluyan for a month bago kami bago makakuha ng panibagong matutuluyan dahil wala kaming mga wala na yung flat namin, so yung tinutuluyan namin naapektuhan, yes, wala kaming matuluyan. So salamat sa embassy dahil hindi naman kami pinabayaan, binigyan kami ng 1 month na mag-stay kami sa hostel para makahanap ng panibagong matitirhan. Sa ngayon, balik na sa normal ang buhay ng mga Banyaga at Israeli matapos ang ceasefire. May mensahe naman si Joan para sa kanyang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Salamat nga pala sa pagdadasal, sa mga kaibigan, kamag-anak, sa pamilya ko. Salamat sa pagdasal nyo sa amin. Ayan, wag po kayong mag-alala dahil okay naman na kami, hindi kami pinababayaan dito ng gobyerno. At the same time, yung sa Philippine Embassy, sa mga tumutulong, maraming salamat, lalo na kami ng mga naaapektuhan. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.